Kristo, tayo tinawag, tayo yung tagasunod. At sa ating pagsunod ay hindi po talaga madali. Tulad nga po ng ating mga patotoo, yan po totoo ang naranasan natin. Pero tandaan natin na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa anumang labanan. At siya yung tutulong sa atin. At na 100% tayo ay mananagumpay. Tandaan po natin, bilang tayo mga ama ng tahanan, siyempre, ang ama po, yung haligi, siyempre, dapat ang haligi matibay, matatag. At magiging matibay, matatag lamang ang ating pagiging tatay kapag si Kristo ang ating pundasyon ng ating buhay, ng ating pananampalataya. At yung nga po, tulad po ng mensahe kanina, talagang tinuturuan tayo ng Diyos na magparaya. Ako po, purihin ng Diyos na kung saan ay talagang tinuruan tayo ng Diyos, sinubog tayo ng Diyos doon po sa pagiging magparaya ka. Yung tulad nga po ng ating paboritong verse, mapalad yung nagpapakumbaba. Kung saan kahit na ikaw ay inuusi, kahit na ikaw ay nilalait, kahit na ikaw ay hinahamak, kahit na ikaw ay mura-murahin, pero dahil nga meron tayong salita ng Diyos na nagtuturo sa atin na mapalad yung nagpapakumbaba. At purihin ang Diyos dahil kasi totoo ang salita ng Diyos na kapag tayo ay nagpapakumbaba, tayo ay nagpaparaya, baga malayo tayo sa kapahamakan. At talagang salamat sa Diyos na inilagay sa puso natin yung kanyang salita, yung kanyang espiritu, na tayo ay magparaya. Salamat dahil napakasarap yung ang puso mo ay ika nga alam mo sa sarili mo na hindi ka nandaya, hindi ka nanloko, hindi ka nanlamang. Amen. Kaya yun po, bilang mga tatay, panghawakan natin ang pangako ng Diyos na mapalad ang nagpapakumbaba, mapalad ang nagpaparaya. Yun lamang po, salamat po sa Panginoon na tayo ay hindi nagkakaroon sa Panginoon. Okay, tayo po'y dadako po dahil meron pong nais ng Diyos sa atin. Tulad ko po bilang ako po yung inilagay ng Diyos sa CSA Paradahan, na nakita ng Diyos, nakita ko po kung gaano kahalaga yung panalangin. Aminin natin, tayo po'y matagal na pong mananampalataya ng Diyos, pero hindi pa rin po tayo marunong manalangin. At dito nga po sa Biblia, sa Lucas 11:1, na si Jesus po ay nanalangin at nakasama yung kanyang mga alagad, maging yung mga alagad ay nagsabi na, Guro, Rabbi, Jesus, turuan niyo po kami manalangin. Dahil kasi ang panalangin nga po na natutunan nila noon, maging tayo, yung po panalangin na paulit-ulit. At tandaan po natin na ang panalangin po, ito po ay pakikipag-usap sa Diyos.
At ang panalangin niya po ay ito ay malaki ang nagagawa. Gaya nga po na narinig natin kay Kuya Romel, na mag-isa bawat isa sa atin na nahilig na isama sa panalangin. Dahil ang Diyos nga po ay gagawa. Amen? Na kung saan tayo ay tumatawag sa Diyos, na nanalangin tayo sa Diyos, na mayroong pagtitiwala, na mayroong gagawin ng Diyos sa pamagitan po ng ating pananalangin. Amen? Kaya nga po dito sa Lucas 11 verse 1 hanggang 3, kung paano po tinuruan ang kanyang mga alagad. Sabi niya, at nangyari na siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Nagaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming hihatid sa tukso. At yung po ang turo ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, na ang unang sinabi, Ama. Tandaan po natin, isa lamang po yung ating Ama. Amen? Isa lang ang ating Panginoon, isa lang po ang ating Hari. At sabi rito, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Baga, ino-honor natin, pinupuri natin, iginagalang natin ang pangalan ng ating Diyos. At sabi nga po, dumating nawa ang kaharian mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Baga, yung paghahari ng Diyos ay dumating sa ating buhay, sa ating puso, na dapat siya po yung naghahari. Amen? At ang sabi pa rin, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. Ito po yung paghiling sa ating Diyos, yung ating mga kailangan. Ano ho? Pang-apat, at sabi, ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Sa paglapit po natin sa Diyos, kailangan humingi po tayo ng tawad. Kailangan nando yung tayo ay lumalapit sa Diyos at inihingi natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi po, ang Diyos nga po ay banal. Alam ng Diyos, tayo ay mahina. Tayo ay nagkakamali. Amen? Wala po sa ating perfecto. Amen? Lahat po tayo ay nagkakamali. Nagkukulang. Sa ano po, saan po tayo nagkakamali o nagkukulang? Malimit sa ating salita. Amen? Nakapagsasalita tayo na hindi maganda, yun po ay kasalanan na. Amen? Yung po tayo nakapag-iisip na hindi maganda, yan po ay kasalanan na. Ano po? Lalo na po yung sa ating mga gawa. Amen? Kaya po sa ating panalangin, sa ating paglapit sa Diyos,
kailangan nahingi po tayo ng pagpapatawad. At ang ika-kaulihan, ang sabi po rito, at wag mo, at ang sabi, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat amin pinatawad naman ang bawat may utang sa amin. Naalala ko tuloy o, tingnan mo. Ibig sabihin, tingnan ninyo, di po ba? Yung ibinaba po ng Diyos sa akin na sinasabing ipagpatawad mo yung utang. Dahil ito po, hindi lamang po sa kasalanan, maging sa pangangailangan, kumbaga, nando yung tayo man ay pinatawad ng Diyos yung ating utang. Ano ba yung utang natin sa Diyos? Tayo nga pinagkasala. Ano po? Kaya nga po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yun po, yan sabi po rito na sapagkat at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin. Yun, yung meron nagkasala sa atin, pinapatawad natin. Dahil kasi yun po ay utos ng Diyos. Kayo ay magpatawad. Amen? Kaya tayo man dapat magpatawad. At ang kaululihan, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Kumbaga, humihingi tayo sa Diyos ng kanyang pag-iingat. Humihingi tayo sa Diyos na tayo ay proteksyonan, na ilayo sa tukso. Amen? Kaya nga po, ito po ang dapat po din nating malaman, napakahalaga na ang panalangin. At dapat din po natin malaman saan ba tayo dapat manalangin. Ito po, marami po rito tayo nanggaling sa iba, sa dati, no? Ang kalimitan natin tinatawag noon si Maria, si San Pedro, si Juan, o sa tansa si Usteng. Ano ho? O, aminin ko po, ako po'y tumatawag kay Usteng. Pero salamat sa Diyos na mali pala yung ating pagtawag, na hindi pala siya yung Diyos. Amen? Amen. Kaya marami ang hindi nakakaunawa kung sino yung kanilang tinatawagan. Kailangan ito po'y malaman natin na dapat na ating tinatawagan yung totoong Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At paano tayo matututo sa panalangin? Tandaan po natin, gaya nga po na sinabi nga po ni Kuya Ricky, na hindi mo masabi. Bakit hindi natin masabi? Kasi nga po, hindi natin naunawaan na kailangan pala natin na humingi ng tulong sa banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong, sabi po sa Roma 8:26, ang Espiritu ng Diyos ang siyang tumutulong sa ating mga kahinaan. Kaya makikita natin na once na tayo humingi ng tulong sa Espiritu Santo ng Diyos, tayo tutulungan na makapanalangin. Sino po rito yung marunong manalangin na? Taas po kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ikaw, marunong ka manalangin? Okay, kayo, kita marunong na rin. Salamat sa Diyos.
Oh, ikaw kay Ricky. Ay, hindi. Oh, ayun. Salamat sa Diyos. Isa lang pala ang di marunong. Pero naniniwala po tayo sa salita ng Diyos na ang Diyos ang tutulong kay Kuya Ricky. Amen? Tayo, ang ating may tutulong sa Kanya, panalangin din na tulungan siya ng Diyos na makapanalangin. Tandaan po natin, ang una, kailangan alam natin yung ating tinatawag. Kung sino yung tinatawagan natin at sino yung ating kinakausap. Dapat kilala natin yun. Amen? At yun nga po, humingi tayo ng gabay ng Santong Espiritu sa ating buhay na tayo ay makapanalangin. Dahil kasi ibinigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. At kapag ibinigay mo sa Panginoon ang iyong buhay at humingi ka ng tulong, tutulungan tayo. Amen? Dahil kasi humingi ka eh. Kaya yun po, at salamat sa Diyos dahil kasi kalimitan pala ng mga tatay ay marunong ng manalangin. Kumbaga, hindi na tayo mahihirapan pa doon sa panalangin. Kung saan tayo po ay pupunta na doon sa salita ng Diyos. Amen? Kaya naniniwala ako sa isang linggo, si Kuya Ricky, marunong na yan manalangin. Amen? Amen. Oo. Yan ang faith. Yan ang pananampalataya. Yan si Bayri. Hindi pa. Amen? Hindi ngayon, mamaya. Oo. Ako sa linggo pa. Kaya naman sa linggo, dahil sa linggo pa tayo magbabalik. Pero pastor, ano po, excuse me po. Yung daw panalangin na paulit-ulit. Panalangin daw po. Kasi nga ako, mula sa pool. Dahil yung mga panalangin ko, yung pulpredo, eh sabi nga sa akin, panalangin ka, marekta ka nila na panalangin. Hindi na kung ano, paulit-ulit ka. Hindi na raw dinidinig ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, ang Diyos po, kahit kaprasong salita lang, na meron kang pagtitiwala sa Kanya, yan po ay didingdinan ng galing sa puso. Basta, ako po, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Danas ko po ito. Ilang beses na po akong muntik na mapahamak sa dagat. Inabot po kami ng bagyo. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa amin. Tulungan niyo po kami at iligtas. Ayun. Salamat sa Diyos. Ito, naging pastor na po. Napatunayan lang, kapag kayo tumawag sa Kanya, gawin Kanyang sasakyan. Kapag humingi ka ng tulong, tutulungan ka ng Diyos. Amen? Hingi ka ng kaligtasan, Lord, iligtas mo, iligtas ka. Amen? Kaya yung po ang kahalagahan ng panalangin. Kaya bilang mga tatay, siyempre, tayo dapat ang nag-lead sa prayer. Kaya tayo yung tatay, tayo yung pastol ng ating pamilya, ng ating sambahayan. Dapat tayo yung nangunguna sa panalangin. Alam nyo, salamat sa Diyos dahil kasi tayo dumadami na ng mga tatay kung saan lalong titibay ang una, ang pamilya natin, pangalawa, yung ating ministry, ang first Lord. Dahil kasi yung mga tunay na tatay o haligi ng tahanan na nananalangin sa Diyos. Iba po ang panalangin ng lalaki, tatandaan natin. Hello? Iba ang panalangin ng lalaki. Sino ba ang unang nilikha? Diba si Adan? Amen? Samba ibinigay ng Diyos yung kanyang antipad, diba kay Adan? Amen? Ay ang babae, okay din, pero ang pinaka sa lahat ay ang lalaki.
Saan galing ang babae? Di ba stadyan ng lalaki? Amen? Ano ang purpose? Bakit nilikha ang babae? Upang maging kasiyahan ng lalaki. Yun ang purpose. Pangalawa, maging katuwang sa paggawa ng lalaki. Maging kasama. Amen? Kaya dapat ang lalaki hindi na sa ilalim. Hello? Kailangan sa ibabaw. Huwag tayo Baliktad na ngayon. huwag tayo magpapa-under. Hello? Dapat tayo yung nasa head. Ang head si Kristo. Amen? Diba? Ang turo doon sa mag-asawa, pasakop kayo sa inyong asawa. Igalang ninyo ang inyong asawa. Amen? Ayun po. Naniniwala po ako na yung sa pananalangin, sama-sama, gagawa ang okay? Saan ba tayo tatawag? Saan tayo mananalangin? Diyos. Kay Jesus. Amen? Siya lamang po ating tatawag. Wala na iba. Dahil siya ang tunay na Diyos. Siya yung Diyos na makapangyarihan. Na siya yung gagawa ng mga kahangang-hangang bagay sa buhay ko. Amen? Tayo ngayon ay yun po ay manalangin sa Panginoon at nais kong hingin ang inyong prayer request para ilapit natin sa ating Panginoon. Marike, ano ang prayer request mo? Sana huwag lang magkakasama. Amen. Yeah. Sa pangaraw-araw. Tatay Dani. Lakas. So, Araw-araw, habang panahon, lakas tayo. talaga alam niyo po ako yung natutuwa. Talagang pinagpala tayo. Biro nyo, kung babalikan natin yung dati, di po ba, sa wala. Pero tapat ay Diyos. At kung tayo lumapit sa Kanya, nanalangin tayo, yung ating mga kahilingan sa Diyos, ibinigay niya. Amen? Kaya po, napakahalaga po ang panalangin. Yun po ang ating laging tatanungin. Napakahalaga. Kahit saan po tayo, tandaan niyo po, ang Diyos kahit saan naroon. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen. Oh, baka isipin nyo, wala ako sa simbahan, titingin pa ako ng Panginoon. Mali yun. Kahit saan tayo naroon, nandoon ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya siya, yan ang prayer request ko. Si Lord po ang patuloy na mag-send po ng Panginoon. Po, ano po, kalakasan na rin po, spiritual, saka po, physical. Tatay Noy, Yung kalakasan ng katawan, na makapagpatuloy ng paglingkod sa Kanya, Amen. at ang ating asawang magtuloy-tuloy siya kapag lingkod. Ingat po niya sa amin. Sir Romel, Sa akin, pastor, yung ako sa driving, na makuha ko siya, ipapahid ng Panginoon. Amen. So, yun po. Tsaka kay Len. Kailan din, no, pangalan ko. Kaya Jerome, Yan, unang-unang ano po yung ministry namin mag-asawa na lalo pa kaming mag-init sa sa music. Hindi lang sa music, kundi gamitin pa kami sa ibang paraan
na sa ibang tulad ng Ebanghelyo Amen. kami Yes, rin ay talagang, makapagbahagi Great palalo. Commission ulit yan. Yan, na ano, ayun po. Tapos, and then yung kalakasan namin ay laging panatiliin ng Diyos. Lalo na sa aming anak na patuloy siyang bigyan ng kalakasan hanggang sa kanyang paglaki na merong may takot sa kanya, sa Diyos, na at siya din magkaroon din ng part sa pagmiministeryo sa Panginoon. And then yung sa kalakasan ko sa pagtatrabaho, nandoon din yung lagi niyong paggawi sa akin. Ngayon lang po. Yan. Sa akin din, Pastor, ganun din yung kalakasan ko sa pagbuhay, sa aking asawa na nagpagpatuloy pa rin niya yung kanyang paglilingkod sa Diyos. At pangatlo, yung kalusugan ng aking mga anak, si Dodong, makauwi sa August po, Pastor, patuloy na yung plano. Okay, tayo po ay sama-sama makiisa sa panalangin at manalig tayo na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At sinabi nga po ng Diyos, sana 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa ating kalagitnaan. Anuman ang ating hingin sa pangalan ni Jesus ay ito'y pagkakaloob ng ating Amang nasa langit. Ama, sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat dahil muli kami po ay yung pinagtipon sa lugar na ito na kung saan ang iyong pangalan ang siyang itinataas po namin sa aming mga buhay. Kaya Ama, sa oras na ito, salamat po na kami tinuturuan mo na kung paano kami mananalangin. At salamat po na bigyan mo kami ng santo mo upang tumulong kung paano kami mananalangin. Kaya Amang Diyos, sa oras na ito, itinatas ko po sa iyo ang kaibigan ng iyong anak, Kuya Ricky, na kanyang dalangin Panginoon, kaibigan, na ikaw ang patuloy na magkaloob sa kanya ng lakas, kalusugan, ng kanyang katawan lupa, at patuloy na pag-iingat ang ibigay mo po sa kanyang Panginoon. Ama, maging sa kanya pong pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, gaya nga po yung salita mo na turo na bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya Ama, sa oras na ito, alam namin na itong aming kailangan ay ibibigay mo dahil kami mga anak mo, kami minamahal mo. Kaya Ama, salamat po dahil naniniwala po kami na hindi mo pagkukulangin ang buhay ng iyong anak ito, maging ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya Ama, salamat po at dalangin ko po Ama na yung pong kanyang nais na mangyari doon sa kanyang pagmamaneho, pagtatrabaho, doon po sa company na kanyang pinaglilingkuran at ito'y ginagawa niya, Ama, hindi sa tao, sa iyo, O Diyos. Kaya naman, salamat po dahil alam namin na kapag kami sa iyo umasa, sa iyo kami nagtiwala, Panginoon, ikaw po ang magpapala. Ikaw po ang magbibigay ng karapat-dapat para po sa iyong mga anak. Kaya Ama, patuloy na kalakasan, kalusugan, kagalingan, karunungan, ang ibigay mo po sa kanyang buhay, maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Ama, salamat po, maging kay Tatay Danny, Panginoon. Lord, dalangin din niya ang kalakasan mo, Panginoon, ang patuloy na maranasan, maging sa kanyang pamilya, Lord, maging sa kanyang business, Panginoon. Lord, ito rin po ang patuloy na magpala upang ang kanyang kailangan sa kanyang pamilya, ito po ay matugunan at ito ay magamit niya, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Kaya Ama, ingatan mo, gabayan mo ang buhay niya, maging ang kanyang pamilya at maging si Rose Ann, Panginoon. Lord, salamat po na ang iyong kabutihan, ang iyong proteksyon ay patuloy niyang mararanasan. Salamat po Ama at i-cover mo siya Ama ng iyong mahal na dugo
upang ang gawa ng kaaway, ang sakit o salot ay hindi makapasok o makapinsala sa kanyang buhay, Panginoon. Kaya Ama, patuloy mo pong i-cover siya ng iyong mahal na dugo, Panginoon. Ama, maging sa iyong anak, kay siya ay Panginoon. Lord, salamat po sa buhay niya. Patuloy mo po pagpalain ang buhay niya, maging ang kanyang kahilingan sa ministry, Panginoon. Lord, nais niya na lalo mo po siyang gamitin pa, Panginoon, sa iyong kaharian, at naniniwala po ako, Ama, na lalo mo po siyang dadagdagan pa ng kaalaman, karunungan, upang magamit mo, Ama, ang buhay niya para sa iyong kapurihan. Kaya Ama, dalangin ko rin po yung kalakasan mo ay patuloy niyang maranasan, ang maging sa kanyang asawa, sa kanyang anak, Panginoon. Lord, ang kalakasan mo ay patuloy nilang maranasan, at ang iyong pag-iingat ay kanila itong mararanasan. Salamat po, Ama, at patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng iyong anak na ito, Panginoon. Kaya Ama, salamat po maging sa kay Tatay Noy, Panginoon. Lord, dalangin niya ang kahilingan ay ang kalakasan mo, Ama, at mahabang buhay upang lalo pa niyang magawa na ikaw ay pagkanyang paglingkuran. Kaya Ama, salamat po dahil sa isang buwan ay kanyang kaarawan na kung saan ikaw ang magdadagdag. Kaya Ama, salamat po dahil muli pinatunayan mo na ikaw ang nagbibigay ng buhay, ikaw ang nagbibigay karagdagan ng taon ng kanyang buhay. Kaya Ama, hinihiling ko sa kanyang kaarawan, Panginoon. Lord, meron kang gagawin na maganda, mabuti, at ito ay magbibigay sa kanya ng kagalakan dahil ikaw ang magpapala. Kaya Ama, maraming po salamat maging sa kanyang asawa, Panginoon. Lord, nais niya na ito ay makasama niya sa paglilingkod niya sa iyo, O Diyos, at ikaw rin po ang patuloy na mag-ayos, magbago ng kanyang buhay, at ikaw rin po ang patuloy na magbigay sa kanya ng tibay tatag ng kanilang pananampalataya. Kaya Ama, salamat po maging kay Kuya Romel, Panginoon. Lord, ang dalangin niya na sa kanyang pagbuwa na student driving, Panginoon. Lord, ito ay makapasa maging sa kanyang pag-apply para po sa license na NAMPRO, Panginoon. Lord, ikaw magtutulong sa kanya. Lord, ibigyan mo siya ng karunungan mo upang sa kanyang pagkuha ng examen, Panginoon. Lord, ito ay masasagot lahat dahil sinabi mo po sa iyong salita, ang kulang ng karunungan ay humingi sa iyo. Kaya naman, Panginoon, humingi kami ng karunungan mo para sa iyong anak na ito, kay Brother Romel, upang makapasa po siya sa pagkuha ng exam, Panginoon. Kaya Ama, sa iyo namin ito itinitiwala na kung saan naranasan namin ang iyong pabor, ang tanong, ano ang nais namin. Lord, maging ikaw, Jesus, na ang tanong mo sa iyo, ng mga lumapit sa iyo, ano ang gusto mo? Ano ang gagawin ko para sa iyo, Lord? Ang nais niya, Panginoon, ay magkaroon siya ng license na NAMPRO upang makapagmaneho siya ng sasakyan. Kaya Ama, sa iyo namin ito tinitiwala, maging sa kanyang asawa, Panginoon, kay Ate Lynn. Lord, naniniwala po kami na salita mo'y buhay, at naniniwala kami na hindi babalik ito sa iyo na walang kabuluhan. Kaya Ama, hinihiling namin at kami sama-sama na ang iyong salita kay Ate Lynn, Panginoon. Lord, bubuhayin mo ito. Lord, ibabalik mo, Ama, sa dating pag-ibig niya sa iyo, O Lord, na magkakaroon siya ng pagkauhaw sa iyong presensya, pagkauhaw, pagkagutom sa iyong salita. Kaya Panginoon Diyos, itinataas namin sa iyo na ikaw ang tutulong kay Sister Lynn upang ang mag-asawang ito na iyong pinag-isa, na sila ay nagkakaisa, sama-sama na sumasamba sa iyo, sama-sama na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Kaya Ama, Lord, salamat po dahil naniniwala kami na ikaw ang tutulong sa mag-asawang ito upang sila sama-sama na sumasamba sa iyo, Panginoon. Lord, maging sa kanyang biyenan, Lord, itinataas namin sa iyo, O Diyos. Lord, sabi mo nga po, ipanalangin namin ang aming kapwa, Panginoon,
at sila'y pagpalain. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang buhay ng kanyang biyenan, Lord. Maranasan niya ang iyong kagandahan loob, ang iyong kahabagan, Panginoon, upang magkaroon po ng pag-ibig una sa iyo, O Diyos, magkaroon ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Kaya Panginoon Diyos, sa iyo namin ito tinataas na ikaw ang magpapala sa kanyang biyenang Panginoon. Lord, salamat po maging kay Jerome, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay niya. Salamat po na naranasan niya ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan. Lord, salamat po sa kalakasan, sa kalusugan, sa kagalingan, sa karunungan, sa pagpapala. At dalangin niya, Ama, na lalo mo pa po silang gamitin effectively, mightily, Panginoon, sa iyong gawain, na sila ay naglilingkod sila sa iyo, O Diyos, kasama, Ama, ng kanilang anak na si Awit, Panginoon, na itong batang ito ay lalaki na merong pagsama mo, lalaki siya na merong gabay mo, Panginoon, na siya po ay magiging isang mabuting bata, magiging mabuting anak, at siya ay maglilingkod sa iyo, O Diyos. Lord, salamat sa ganitong panalangin, kahilingan ng iyong anak, Panginoon. Kaya Ama, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Lord, salamat po maging kay Kuya Efren. Lord, pagpalain mo ang buhay niya, maging ang kanyang kahilingan, Lord, patuloy na kalakasan, kalusugan, kagalingan, karunungan, ay ibigay mo po sa kanya, maging sa kanyang kahilingan para sa kanyang anak, kay Jay, Panginoon. Lord, tulungan mo na sa kanyang pinaplano na makauwi sa August, Panginoon. Lord, ibinibigay namin ito sa iyo at gagawin mo, Panginoon, dahil naniniwala kami na mahal mo ang iyong anak na ito, maging si Kuya Efren. Nais mo na mapuno ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan ang iyong anak na ito, Panginoon. Kaya Ama, mangyari ang kanyang kahilingan na sa buwan ng Agosto ay makakauwi ang kanyang anak, Panginoon. Lord, salamat. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang kanyang mga kahilingan sa iyo ay ibibigay mo. Maging sa kanyang asawa, nagpapasalamat po, Panginoon, na kung saan natin yung kanyang asawa, kasama niya, na nagbibigay kasiyahan, katuwang sa kanyang paggawa, Panginoon. Kaya Ama, patuloy na kalakasan, kalusugan, kagalingan, karunungan, maging kay Maya, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po siya na siya ay makapag-aral, siya ay makatapos at magkaroon ng maayos at magandang trabaho at magandang buhay, Panginoon. Kaya Ama, salamat po na marami at sa oras na ito, Ama, muli kami po'y nagpapasalamat. Umaasa kami at naniniwala na lahat ng amin inilapit sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus, ito'y nakabot na sa trono ng habag at biyaya. At kaya Ama, pagpalain mo po at selyohan mo na iyong mahal na dugo upang ito ay huwag mawala. At hiniling din namin na selyohan niyo po ang bawat isa sa amin ng iyong mahal na dugo, maging ang aming pamilya, ang aming buong sambayan. Kaya Ama, salamat po at iniiwan ko, Ama, sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos Ama at ang pagpapala buhat kay Jesucristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang mag-iingat at magliligtas sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Okay?